Dominant Protector. Credit to the author. 4,711-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Maaari niyang sabihin na ang kabilang partido ay medyo wala dito, at ang 10,000 taong gulang na kanyan na ito ay malinaw na naiiba sa desyerto sa labas. May sigla sa lahat ng dako, na kadalasang nangangahulugan ng panganib, at kailangan niyang mag-ingat. Ito ay tulad ng pseudo-human vine. Maaaring ito ay isang ordinaryong baging sa labas, ngunit ito ay isang brutal at nakakatakot na halimaw sa lugar na ito. Kailangan nilang mag-ingat sa bawat hakbang na kanilang gagawin, at delikado para kay Remilyn na masyadong magambala. Sa kabutihang palad, pinagmamasdan sila ni Terence mula sa likuran, at kitang-kita niya ang kaunting paggalaw. Ilang beses nilang iniwasan ang malalim na nakatagong pagbabanta. Kung hindi, sa kasalukuyang estado ng pagkalito ni Remilyn, kahit na siya ay mapalad na mabuhay, siya ay nag-aksaya ng maraming oras. Bagaman maaaring hindi ito nangangahulugan na walang ani, hindi bababa sa hindi niya maiisip ang tungkol sa Thunder Mystical Vine. Naglalakad sa likod ni Remilyn, nakaharap sa gayong mapang-akit na katawan, kahit sinong lalaki ay walang kamalay-malay na sumulyap ng ilang sulyap, at si Terence ay walang kaitaliwasan. Naisip niya na si Remilyn ay makakaakit ng hindi kailangang gulo pagkatapos magpalit ng denim sportswear. Pagkatapos ng lahat, si Harry at ang iba pang mga pervert ay napakarami para mabilang. Gayunpaman, laking gulat niya, marahil dahil medyo malayo ang rutang pinili niya, wala siyang nakasalubong kahit na sino sa daan. Bihirang makatagpo ng isa o dalawang tao, ngunit pagkatapos na makita siya, sinasadya nilang nagtago sa malayo at hindi nang ahas na umakyat upang makahanap ng problema sa kanya. Matapos maglakad ng halos 4 na oras, bumungad sa kanila ang isang malaking bundok. Nagulat si Terence, akala niya ang kanyan ay magiging patag na kapatagan, ngunit may bundok sa loob. Bagamat hindi ito maikukumpara sa matataas na bundok sa magkabilang gilid ng kanyan, hindi maliit na bagay ang pressure na binigay ng bundok na ito. Halos nasakop nito ang karamihan ng 10,000 taong gulang na kanyan, na nag-iiwan lamang ng isang makitid na landas sa kaliwa. Kinuha ni Remilyn ang mapa at tiningnan ito. Walang sinasabi, naglakad siya patungo sa makipot na daan sa kaliwa. Tila lalampasan niya ang bundok na nasa harapan niya. Si Terence, gayunpaman, ay hindi kumilos. Huminto siya at nagtanong, ano iyon? Natigilan si Remilyn saglit. Lumingon siya at nakita si Terence na nakatingin sa bundok sa kanan. Natigilan siya, iyan ang bundok ng makalangit na daw. Malangit na bundok ng daw. Tumingin si Terence sa malayo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang kinahuhumalingan sa kanyang isipan, dahilan para hindi niya malay na mas lumapit pa, na para bang may tumatawag sa kanya. Tere na at tingnan natin. Huwag. Huwag kang pupunta. Mabilis na sumigaw si Remilyn para pigilan siya. Anong problema? Tiningnan ni Terence ang kanyang reaksyon ng may pagtataka. Bakit tuwang-tuwa ang babaeng ito pagkatapos na tumahimik hanggang dito? Hindi ako makakapunta. Hindi ka makakapunta. Umiling-iling si Remilyn sa takot habang nakatingin kay Terence na may nagmamakaawang mga mata. Makinig ka sa akin, umikot tayo mula sa kaliwang landas, okay? Bagamat mapanganib na pumunta sa ganitong paraan, at tiyak na makakatagpo tayo ng ilang nakakatakot na pag-iral, ito ay mas ligtas kaysa sa makalangit na bundok ng daw. Bakit? Kumunat ang noo ni Terence, ang pagkahumaling ay lumalakas at lumalakas. Kaya niya pa rin itong kontrolin gamit ang kanyang lakas, ngunit kung ibang tao iyon, maaaring hindi nila sinasadyang lumakad. Ang bundok ng makalangit na daw ang tanging lugar na binalaan ng aking guro na huwag akong lalapitin. Tumingin si Remilyn sa makalangit na bundok ng daw sa di kalayuan na may seryosong ekspresyon at mabagal na sinabi, alam mo rin na ito ang mga guho ng sinaunang larangan ng digmaan. Alam mo ba kung saan ang core ng buong trial ground? Oh, baka ang langit na bundok ng daw. Naningkit ang mga mata ni Terence. Tama. Ang makalangit na bundok ng daw ay ang ubod ng buong sinaunang larangan ng digmaan. Sinasabi ng alamat na ang pinakamalakas na pag-iral noong sinaunang panahon ay naghamon sa isa't isa dito.
Para sa iba pang mga lugar, ang mga ito ay halos ang mga kinatatayuan ng sinaunang larangan ng digmaan. Puno ng paghanga at paggalang ang mukha ni Remilin. Huminto siya sandali at sinabing, alam mo ba kung paano nabuo ang 10,000 taong canyon na ito? Paano ka nakarating dito? Tanong ni Terence. Sa orihinal, ang lugar na ito ay nasa parehong antas ng labas, at wala talagang canyon. Gayunpaman, pagkatapos ng isang nakakatakot na labanan, ang buong pundasyon ng lugar na ito ay nabasag at gumuho, na lumikha ng 10,000 taong canyon. Tanging ang makalangit na bundok ng Dao sa ilalim ng mga paanan ng mga peak na buhay na iyon ang hindi direktang nabasag dahil sa kanilang chi field. Sa halip, ito ay nasira ngayon. At walang paraan upang mapatunayan kung ito ay totoo o hindi. Sabi ni Remilin. Kung totoo, ang mga taong nakikipaglaban dito ay pawang mga pambihirang figure. Sabi ni Terence habang nakatingin sa kanyan. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, ramdam na ramdam niya ang nagtatagal na aura ng pormasayon na kung saan-saan. Ang aura na ito ay napakaluma na ito ay isinama sa nakapalibot na langit at lupa. Hindi ito ma-detect ng mga ordinaryong tao. Malamang na ito ay naipasa mula noong sinaunang panahon. Ang kapangyarihan ng pagbuo ay makikita mula sa katotohanan na kahit na isang maliit na natitirang aura ay maaaring mapangalagaan. Gayunpaman, kahit na may proteksyon ng isang napakalakas na pormasayon, ang lugar na ito ay sumabog pa rin sa isang 10,000 taong gulang na kanyan. Makikita ang lakas ng mga pasimuno. Ngunit pagkatapos marinig ang sinabi ni Remilin, hindi natakot si Terence. Mas gusto niyang pumunta sa bundok. Ito ang ubod ng pagsubok, ang primitive na lupain. Sayang naman kung iikot lang niya ito. Nang makita ang pananabik ni Terence na subukan, ang mga mata ni Remilin ay naging mas nag-aalala. Bigla siyang nagtanong, gusto mo ba talagang pumunta doon at tingnan? Parang may nangaakit sa'yo. Paano mo nalaman? Nagulat si Terence. Hindi lang ikaw ang ganito. Ayon sa impormasyong nakuha ng aking amo mula sa mga nakatataas sa West Island, kung tutuusin, maraming tao ang gagawa ng ganoon pagdating nila dito. Hindi nila namamalayan na lalapit sila sa makalangit na bundok ng Dao. Sa tuwing magbubukas ang pagsubok, maraming tao ang pumupunta doon, ngunit pagkatapos nito, karamihan sa kanila ay hindi na bumalik. Napatingin si Remilin sa makalangit na bundok ng Dao mula sa malayo. May kaunting takot sa pagitan ng kanyang mga kilay, ngunit mayroon ding mahinang pananabik. Kung hindi dahil sa paulit-ulit na babala ng kanyang amo na huwag lumapit sa makalangit na bundok ng Dao, baka nakalampas na rin siya tulad ng iba. Kung hindi ako nagkakamali, ang makalangit na bundok ng Dao na ito ay marahil ang maalamat na lugar kung saan maaaring makuha ng isang tao ang sinaunang mana, tama ba? Kumunat ang noo ni Terence. Ang pinakatanyag na bagay tungkol sa pagsubok sa West Island ay hindi ang mga kayamanan, ngunit ang sinaunang pamana. Bagaman hindi nila alam kung gaano karaming mga tao ang nakakuha ng sinaunang pamana, ang ganitong uri ng bagay ay hindi maaaring maging walang batayan. Sa pagtingin sa buong trial ground, ang lugar na may pinakamataas na posibilidad na makuha ang sinaunang pamana ay ang bundok ng makalangit na Dao. 4,712. I think so too, pero kaya naman delikado. Tumango si Remilin at nag-aalalang tumingin kay Terence, bagaman nakakatokso ang sinaunang mana, ang ganitong bagay ay tiyak na hindi biro. Kahit na maswerte tayong makatagpo nito, ayon sa aking Panginoon, hindi magandang bagay na makita ito. Malaki ang posibilidad na tayo ay mawala ng buhay. Kung hindi, hindi magiging ganoon kadami ang mga taong nakulong dito sa bawat oras. Kahit na, gusto ko pa ring pumunta at tingnan. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Hindi siya isang taong madaling malito o mamanipula. Hindi lamang malakas ang kanyang divine sense, ngunit higit sa lahat, sapat na malakas ang kanyang willpower. Kung hindi, hindi siya makakaligtas hanggat hindi siya nakatakas mula sa mga kamay ng matandang sekta ng West Mountain. Sa pagkakataong ito, sigurado siyang ang makalangit na bundok ng Dao sa harapan niya ang lugar na gusto niyang puntahan. Hindi niya alam kung bakit, pero kailangan lang niyang umalis. Well, kakaibang tumingin si Remilin kay Terence at nalilito. Marami na siyang sinabi, ngunit hindi niya pa rin makumbinsi si Terence.
Bagamat sila ay pansamantalang magkasosyo, ang ganitong bagay ay nasa kay Terence na magpasya. Walang kwenta ang mga sinabi niya. Bakit hindi mo ako hintayin dito? Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Dahil sa mungkahing ito, medyo nakonsensya siya. Pagkatapos ng lahat, sinabi niya na sasama siya kay Remilyn upang hanapin ang Thunder Mystical Vine, ngunit kailangan niyang pumunta sa bundok ng landas ng langit sa kalahati. Hindi lang sayang ang oras, pero baka hindi na siya makabalik. Ito ay katulad ng pagtayo ni Remilyn. Sige, sasamahan kita. Biglang sabi ni Remilyn. Pupunta ka rin. Paano natin gagawin yun? Napatalon si Terence sa hindi inaasahang mga salita, maaaring nawalan siya ng buhay kung hahayaan niyang sumama sa kanya ang lalaki. Bakit hindi? Maaari kang pumunta ngunit hindi ko kaya. Anong klaseng logic ito? Inilibot ni Remilyn ang kanyang mga mata sa kanya. Hindi lang niya sinusubukang kumbansihin si Terence, sinusubukan din niyang kumbansihin ang sarili dahil ganoon din ang tibok ng puso niya. Dahil hindi niya makumbinsi si Terence, at hindi niya makuha ng mag-isa ang Thunder Mystical Vine, mas mabuting sundan niya ito sa bundok ng makalangit na daw. Baka hindi siya mamatay for sure. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin. Tumingin siya kay Remilyn at tumango, sige, sabay na tayo. Mag-ingat ka. Oo. Tumango si Remilyn. Matapos makapagdesisyon ang dalawa, agad nilang binago ang ruta patungo sa langit na bundok ng Daw. Habang papalapit sila ng palapit, hindi maiwasan ni Terence at Remilyn na magulat. Dati, wala kapag nasa malayo sila. Kahit na alam nilang ito ang bundok ng makalangit na Daw, walang kakaiba kapag tumingin sila sa malayo. Pero ngayong close na sila, ibang-iba na ang eksena noon. Ang makalangit na bundok ng Daw na ito ay higit na sira kaysa sa nakita nila noon, at ito ay nasa napipintong panganib. Kung hindi dahil sa bangin ng 10,000 taong gulang na kanyan, baka bumagsak na ito. Hindi ito ang kakaibang bagay. Ang talagang nakakatakot ay mayroong isang pulang dugo na ambon sa paligid ng makalangit na bundok ng Daw. Matagal na siyang nakarating sa South Continent, at nakita na niya ang si Fog at Miasma Fog noon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong pulang dugo na Fog. Ito ang sinaunang larangan ng digmaan, kung saan inilibing ang hindi mabilang na makapangyarihang mga nilalang. Ang mga normal na tao ay hindi sinasadya na iugnay ang pulang dugong Fog na ito sa dugo, ngunit walang amoy ng dugo. Pagkatapos ng mahabang panahon, magiging normal na ang amoy ng dugo na mawala. Sa katunayan, kung ang amoy ng dugo ay naroroon pa rin, ito ay kakaiba. Ngunit sa ilang kadahilanan, ang pulang ambon na ito ay nagpaisip kay Terence sa eksenang nakita niya bago ang Blood Moon. Hindi pa banggitin ang iba pa, kahit papaano ang layer na ito ng pulang dugong ambon na bumabalot sa bundok ng makalangit na Daw ay kapareho ng layer ng pula ng dugo na bumabalot sa humihinang buwan noon. Malamang na pareho lang ito, kaya lang hindi ito ma-verify. Parehong naramdaman ni Terence at Remilyn ang isang salpok na 100 beses na mas malakas kaysa dati. Hinihimok sila nito na sumulong ng walang tigil. Kung bumagal sila kahit kaunti, martilyo nito ang kanilang mga puso at magpapabilis sa kanilang paglalakad. Si Terence mismo ay may malay pa rin, ngunit ang tingin ni Remilyn ay medyo natulala. Noong una, maingat pa rin siyang sumusunod sa likuran ni Terence, ngunit ngayon, nalampasan na niya si Terence at mabilis na naglakad pasulong. Pabilis ng pabilis ang mga yabag ni Remilyn, at nagsimula na siyang tumakbo. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence, at mabilis niyang sinubukang abutin siya. Kung tutuusin, pakiramdam niya ay may hindi tama. Medyo nakaramdam pa siya ng panghihinayang. Kung may nangyari kay Remilyn dito, tiyak na mananagot siya. Napakalapit sa kanya ng pulang ambon, at mabilis na binilisan ni Terence para makahabol. Gayunpaman, bago niya mapigilan si Remilyn, biglang gumalaw ang katawan ni Remilyn. Talagang ginamit niya ang kanyang diskarte sa paggalaw at lumabas lahat. Sa isang iglap lang, napasok na niya ang pulang ambon. Natigilan si Terence, ngunit sa susunod na sandali, nandoon na siya. Nanginginig ang kanyang katawan, at bago niya makita ng malinaw ang nasa harapan niya, bumaho ang isang malakas na kamalayan, at isang napakagulong eksena ang sumilay sa kanyang isipan. Pamilyar ang eksenang ito.
Noong una niyang na-encounter ang natitirang kinahuhumalingan ng higanteng electric eel, napakaraming memory fragment ang biglang bumuhos. Hindi niya inaasahan na muli itong makakaharap. Lalo na nang ang hindi mabilang na mga fragment ng memorya ay pinagsama-sama, ang mga detalye ay unti-unting naging malinaw, at ang eksena sa kanyang isipan ay mas nabigla kay Terence. It was really the giant electric eel. Nag-aalala pa rin siya sa kalagayan ni Remilyn, ngunit pagkatapos na makita ang higanteng electric eel, nanlamig si Terence sa pwesto. Hindi niya maiwasang isawsaw ang sarili sa mga pira-pirasong alaala sa kanyang isipan, hindi niya magawang pakawalan ang sarili. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan niya na ang bagay na umaakit sa kanya ay marahil ang pagkahumaling ng higanteng electric eel, na sumasalamin sa natitirang obsesyon sa kanyang isipan. Hindi alam ni Terence kung ang higanteng electric eel na ito ay kapareho ng nakilala niya noon, dahil halos magkasing laki sila. Mahirap sabihin sa hitsura, ngunit isang bagay ang sigurado siya at ang higanteng electric eel na ito ay may isang uri ng koneksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang magulong alaala ay sa wakas ay nagsanib sa isa, at ang eksena ay nabuksan sa sinaunang aura. Ang lokasyon ay nasa bundok pa rin ng makalangit na daw, ngunit nang tumingin siya sa paligid, ang tanging nakikita niya ay maliliit na bundok, at ang tanging nakikita niya ay ang napakapamilyar na tanawin sa desyerto. Walang ganoong bagay ang 10,000 taong gulang na kanya na ito. Makikita na hindi mali ang naunang pahayag ni Remilyn. Talagang wala pang 10,000 taong Grand Canyon sa nakaraan. 4,713. Madilim na nang lumitaw ang mga piraso ng alaala, at nanliit ang mga mag-aaral ni Terence nang makita niya ang eksena sa kalangitan. Ang kanyang puso ay lumaktaw ng isang beat blood moon muli. Alam lang niya na ang madugong buwan ay isang nagbabala na palatandaan, at hindi niya ito masyadong inisip, ngunit ngayong nakita niya itong muli sa mga fragment ng kanyang memorya, lalo na nang mapagtanto na ang ambon ng dugo na bumabalot sa bundok ng tiyan daw ay kapareho ng langit, ang pakiramdam ay biglang naging kakaiba. Sinabi sa kanya ng instinct ni Terence na ito ay isang senyales, isang hindi pangkaraniwang tanda. Bumalik sa lupa ang mga mata ni Terence, at nang makita niya ang tanawin sa tuktok ng bundok, muling kumaibot ang kanyang mga talukap. Maliban sa bakanteng espasyo sa gitna, maraming tao ang nagkukumpulan sa paligid. May mga taong nagsasanay, mga masters ng espiritong hayop na clan, at maging ang anino ng mga super sea beast. Kahit sino sa kanila ay isang makapangyarihang figure, at kasama nila ang higanteng electric eel. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, ang higanteng electric eel ay tila isang napakaliit na pag-iral sa mga makapangyarihang taong ito. Ang mga nakakatakot na pag-iral na ito ay nakabuo ng isang bilog na magkaharap mula sa malayo. Nag-iingat sila sa isa't isa, nakatingin sa bakanteng espasyo sa gitna na may kaba na ekspresyon. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang hinihintay. Hindi kumpleto ang memory fragment. Matapos ang hindi malamang tagal ng panahon, biglang nag-flash ang imahe. Nang muli itong lumiwanag, ang eksena sa harap niya ay isang nakakatakot na eksena ng impyerno. May mga bundok ng mga bangkay at mga dagat ng dugo sa lahat ng dako, at ang mapait na labanan ay nagaganap sa langit at sa lupa. Mga tao laban sa mga tao laban sa mga espiritong hayop laban sa mga hayop sa dagat laban sa mga hayop sa dagat. Ito ay isang walang kapantay na sobrang magulong labanan. Hindi nila masabi kung sino ang kaibigan o kalaban. Maaaring magkatabi sila sa isang sandali, ngunit agad silang umatake mula sa likuran sa susunod na sandali. Ang lahat ng mga buhay ay pumapatay sa kanilang mga buhay tulad ng mga baliw, hindi tumitigil hanggang ang isa sa kanila ay namatay. Hindi niya alam kung saan nagsimula ang magulong labanang ito at kung saan ito natapos, ngunit sa unang eksena, nahulaan ni Terence na may ipinaglalaban sila. Ang isang bagay na maaaring magpabaliw sa napakaraming makapangyarihang tao ay isang bagay na hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang bagay na ito. Ang bakanteng espasyo sa gitna ay matagal nang hindi nakikilala. Hindi niya alam kung ano ang lumitaw sa lugar na ito, o kung wala man lang. Kung ang mga fragment ng memorya ay kumpleto, dapat niyang makita ito ng malinaw, ngunit sa kasamaang palad, ang mga ito ay hindi kumpleto. Ito ay isang magulong labanan, ito ay mamatay ka o ako ay mamatay.
Hindi napigilan ni Terence na malunok habang pinagmamasdan ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga makapangyarihang tao. Laking gulat niya sa apocalyptic scene. Bago ito, ang pinakamataas na antas ng labanan na nakita ni Terence ay ang nasa pagitan ng 5 laso na dragon at ng higanteng electric eel. Pareho silang nasa ibabaw ng shattering stage. Sa mata ng sinuman, ito na ang rurok ng labanan, ngunit namutla ang labanang iyon kumpara sa eksena sa kanyang isipan. Sa super magulong labanan, ang atensyon ni Terence ay walang kamalay-malay na nakatuon sa higanteng electric eel. Palaging may hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan ng dalawa. Madilim na kulay ube na mga electric arc ang gumapang sa malaking katawan nito. Ang higanteng electric eel ay gumala sa magulong larangan ng digmaan. Kapag na-target nito ang isang target, agad itong magpapadala ng electric arc. Talaga, hindi mahalaga kung ito ay isang tao, isang espiritong hayop, o isang hayop sa dagat, hanggat sila ay nahawakan ng dark purple electric arc, sila ay mamamatay sa lugar ng walang anumang pagdududa. Sa bandang huli, pareho silang haantong, na nilamon ng higanteng electric eel. Maaaring hindi alam ng iba, ngunit para sa higanteng electric eel, ang lugar na ito ay malinaw na naging isang mahusay na lugar ng pangangaso. Karaniwan, mahirap makahanap ng kahit isang top-grade na biktima pagkatapos ng pagtambang sa daan-daang taon, lalo na ang mga nakarating sa yugto ng paghahati ng dagat. Ngunit ngayon, nasaan na sila, lalo na ang dark purple na mga electric arc nito, na lubhang nakamamatay at maaaring dumating sa isang iglap ng hindi binibigyan ng pagkakataon ng sinuman na mag-react. Ang lugar na ito ay isang lugar lamang para makuha nito ang anumang gusto nito. Gayunpaman, pagkatapos kumain ng higanteng electric eel ng higit sa 100 biktima ng sunod-sunod, sa wakas ay nagbago ang sitwasyon. Nakatitig dito ang isang taong magsasaka na may malaking espada sa likod, at dumating ang napakalaking pressure. Napaka-relax at masaya noon dahil sa sneak attack, pero ngayon iba na. Matapos matanto ang panganib, agad na naglabas ang higanteng electric eel ng dark purple electric arc na kasing kapal ng balde. Ito ay hindi lamang madalian, ngunit malapit din sa bilis ng liwanag. Maliban kung mahuhulaan ito ng isa, imposibleng maiwasan ito. Ang dalubhasa ng tao ay hindi umiwas o umiwas, pinayagan ang dark purple na electric arc na tumama sa kanyang katawan. Gayunpaman, hinaranggan ito ng totoong kalasag ng enerhiya sa isang iglap. Pagkatapos, hinugot niya ang higanteng espada mula sa kanyang likuran at bigla itong inihampas. Isang kakilakilabot na espada na si Chi ang tumama sa ulo ng higanteng electric eel. Ang buong proseso ay walang lumilipad na tilapon, na mas walang bakas kaysa sa dark purple na electric arc. Dahil nataman sa ulo ng invincible sword Chi, ang higanteng electric eel ay biglang natalo, at isang mababaw na marka ng espada ang naiwan sa ulo nito. Bagamat hindi ito malubhang pinsala, napukaw pa rin nito ang bangis nito. Sa mahinang dagandong, kumalat ang dark purple electric arc sa katawan nito sa lahat ng direksyon, ngunit walang kakaiba sa dinadaanan nito. Tila ito ay naglaho na lamang sa hangin. Medyo natakot ang human expert sa eksenang ito. Gayunpaman, bago pa siya makapag-react, isang dark purple na kidlat ang biglang bumagsak mula sa langit at tumago sa kanyang totoong energy shield sa isang iglap. Sa pagkakataong ito, isang super expert sa itaas ng splitting stage ang direktang hinampas at naging uling. Si Terence ay ganap na natulala sa tagpong ito. Naranasan na niya ang lakas ng higanteng electric eel noon. Nilabanan niya ang 5 laso na dragon sa ilalim ng dagat, at walang pag-aalinlangan sa lakas nito, ngunit hindi iyon nakakagulat gaya ng isang ito. Isang itim na kidlat na bumabagsak mula sa langit upang pumatay ng isang tao sa parehong antas tulad ng maalamat na banal na parusa. Upang maging tumpak, ito ay malamang na mas nakakatakot kaysa sa Tianfa. Hindi bababasa, gaano man kalakas ang Tianfa, hindi nito kayang pumatay ng isang dalubhasa sa yugto ng paghahati ng dagat ng sabay-sabay, pabayaan ang pagpatay sa isang pag-iral sa itaas nito. Matapos patayin ng itim na kidlat ang Panginoon ng tao, ang higanteng electric eel ay hindi idle, dahil sa sandaling ito, 3 iba pang nilalang na may parehong antas ang nakatingin dito.
Ang woman in white na tumutugtog ng sitar sa lupa, ang siyam na ulo na sinaunang ahas na demonyo, at isang napakagandang hayop sa dagat ng mga hindi kilalang species ay nasa itaas ng split stage. Sa sandaling ito, lahat sila ay nakatutok sa higanting electric eel dahil sa paggalaw ngayon. Dahil na rin siguro sa takot, piniling magsanib puwersa ang tatlo na napakabihirang at atakihin ito. Xinxiang, Blood Eye, Nether Poison, ang mga nakakatakot na pamamaraan ng pagpatay na ito na nagpanginig sa mga tao sa takot ay sunod-sunod na binombomba ang katawan ng higanting electric eel. 4,714. Malubhang nasugatan ng higanting electric eel sa isang iglap ngunit hindi ito nahulog. Sa halip pagkatapos ng isang mabangis na dagindong, muli nitong binalot ang mundo ng isang electric field. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi lang isang itim na kidlat ang bumaba mula sa langit. Sa halip 12-12 silang lahat ng sabay-sabay, na nag-aararo sa buong makalangit na bundok ng Dao. Ang sinaunang larangan ng digmaan na napuno na ng mga pag-iyak at pag-iyak ay agad na napuno ng higit pang mga bangkay. Nang winasak ng itim na kidlat ang mundo, biglang nanginig si Terence. Baka ilusyon lang, o baka totoo, pero pakiramdam niya ay tinamaan siya ng isa sa itim na kidlat. Sa kanyang panloob na paningin, kitang-kita niya na ang bawat parte ng kanyang katawan ay baliw na umaagos ng nakakakilabot na kuryente. Ang mga function ng kanyang katawan ay agad na namatay, at lahat ng kanyang mga pandama ay nawala. Nawala ang isip ni Terence maliban sa kanyang espiritu, nawala ang kanyang katawan ng walang dahilan. Patay na ba siya? Patay. Anong klaseng kamatayan ito? Biglang tumunog sa kanyang isipan ang nakakainis at kakaibang tawa ng demonyo. Kung ito ay itinuturing na kamatayan, kung gayon ay namatay na ako ng 108,000 beses. Tumalon si Terence, napaka-focus niya sa alaala na hindi niya akalain na darating ang bagay na ito at sasali sa saya, kung gayon, ano ito? Bakit pakiramdam ko ay wala na sa akin ang buong katawan ko? Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang swerte mo, anak. Nakuha mo talaga ang pabor ng isang super sea beast. Ito ay isang magandang pagkakataon. Ang tono ng malagim na bagay ay napuno ng hindi paniniwala. Isang magandang pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Ang puso ni Terence ay lumaktaw sa isang beat, losing control ng kanyang katawan ay talagang natakot siya. Natama ng black lightning nang walang dahilan saan nagmula itong tinatawag na pagkakataon. Hindi mo pa rin maintindihan. Isa lang itong memory fragment na ipinasa sa dagat ng iyong kamalayan. Sa tingin mo ba tatamaan ka ng kidlat sa normal na mga pangyayari? Hindi sumagot ang nakakatakot at sa halip ay nagtanong. Ako. Sa tingin ko ay hindi. Umiling si Terence. Ito ay katulad ng isang 3D na pelikula. Parang lalabas na siya sa screen. Kaya nga sinabi ko na ito ay isang pagkakataon. Natatakot ako na ang labi ng pagkahumaling ng electric eel na iyong nakatagpo noon ay nag-iwan ng bakas, at ito ay umalangaw-ngaw sa isang ito, na humahantong sa paglitaw ng isang abnormal na kababalaghan. Nag-isip ang multo. Kung ganoon malas lang ako, di ba? Kahit na hindi ako nakaranas ng anumang pisikal na pinsala, ang takot ay isang magandang pagkakataon pa rin. Si Terence ay hindi nakaimik, kaya ito ay dahil siya ay may kidlat na nakakaakit ng porma sayon sa kanya, kaya naman nagawa niyang i-proyekto ang eksena mula sa kanyang memorya. Isang hindi inaasahang sakuna. Hindi mo talaga alam kung gaano ka kaswert. Hindi ka ba napabuntong hininga noong nakaraan na hindi mo talaga nakuha ang mana ng electric eel? Ngayong binigyan na kita ng pagkakataon, hindi ka pa rin nakontento. Ngumuso ang malagim na bagay. Ano? Senior, sinasabi mo ba na kapag tinamaan ako ng ganito, makukuha ko ang mana nito? Si Terence ay parehong nagulat at natuwa. Ang higanting electric eel ay hindi mas mahina kaysa sa 5 lasong dragon, at ang eksenang ngayon ay nagpanginig sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Kung makukuha niya ang mana nito sa pagkakataong ito, hindi ba niya kakayanin ang isang killer move na maaaring kalabanan ang 5 elementong pumapatay kay Chi? I'm only saying that it's a possibility. Depende pa rin sa swerte mo ang mga detalye. I don't need to say any more nonsense.
Malalaman natin once we check the situation in your body. Ang malagim na sinabi. Mabilis na ginamit ni Terence ang kanyang spirit sense para tingnan ang loob ng kanyang katawan. Hindi siya nakaimik, wala pa rin siyang maramdaman, ngunit may nakikita siyang ilang delikadong electric arc na kumikislap paminsan-minsan. Ang dugo at laman na nahawakan nila ay pawang nasunog na itim, lalo na ang mahihinang meridian. Sumabog sila on the spot. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence kung magpapatuloy ito, makuryent ang kanyang katawan sa isang malutong na sandali. Siya ba ay mabubuhay na parang multo magpakailanman, umaasa sa kanyang diwa upang mabuhay? Kung makikita ng isang ordinaryong tao ang eksenang ito, ang karamihan sa kanila ay natakot sa kamatayan. Ngunit mabilis na kumalma si Terence at muling sinuri ang eksena sa kanyang katawan. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, nakakita siya ng isang bagay na nagpasigla sa kanya. Ang mga bahagi na nasira ng kidlat ay pawang nasunog na itim sa maikling panahon. Mukha silang patay, pero pagkaraan ng ilang sandali, nabuhay silang muli, na para bang sila ay muling nabubuhay. Ang mga nasunog na bahagi ay muling isilang, at naramdaman ni Terence na mas malakas pa sila kaysa dati. Pinagmasdan niya ang kanyang katawan na paulit-ulit na winasak ng kidlat, paulit-ulit lang na nakabawi na parang ipis. Hindi maiwasan ni Terence na maalala ang ginawa niyang body temper sa kuweba. Totoo na ang mga electric arc ay lubhang mapanganib, at maaaring mamatay ang isa kung hindi sila mag-iingat. Ngunit hanggat maaari nilang mabuhay ito, sila ay muling ipanganak sa huli. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin tungkol sa iyong talento. Isa ka lang tao, ngunit ang iyong matiyagang sigla ay halos maihahambing sa aming Spirit Beast Clan. Natatakot ako na ang mga ordinaryong espiritong hayop ay hindi maihahambing sa iyo. Ikaw ba ang iligal na anak ng hari ng mga espiritong hayop? Kakaiba ang tawa ng nakakakilabot habang bumaantong hininga. Nagdilim ang mukha ni Terence. Ikaw ang bastardo ng hari ng mga espiritong hayop. Ang iyong buong pamilya ay ang bastardo ng hari ng mga espiritong hayop. Ngayong kayanan ng kanyang katawan ang kidlat, sa wakas ay makakapagpahinga na si Terence. Ibinalik niya ang atensyon sa memory fragment, at nakatuon pa rin ang atensyon niya sa higanteng electric eel. Bagaman ang higanteng electric eel ay nasa isang malaking kawalan laban sa magkasanib na pag-atake ng tatlong nilalang na may parehong antas, ang babaeng naglalaro ng Setor, ang siyam na ulo na ahas, at ang hindi kilalang Super Sea Beast ay walang magandang wakas sa harap ng mapangwasak nitong super killer move. Kahit na hindi sila napatay sa lugar, lahat sila ay malubhang nasugatan at nasa bingit ng pagbagsak. Naisip ni Terence na ang higanteng electric eel ay tiyak na makakahanap ng paraan para tapusin ang tatlong lalaki, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang susunod na hakbang ng igat ay tumalikod at tumakbo. Napatulala si Terence habang pinagmamasdan ang higanteng electric eel na lumipad palayo. Naalala na lang niya na malubhang nasugatan ang igat at hindi na makahawak pa. Mukhang may lakas pa ang igat para umatake, pero hindi ito one-on-one fight. Maaaring may malakas na kaaway na lalabas anumang oras at kikitil ng iyong buhay. Ang sneak attack ay naging matagumpay sa simula, ngunit ngayon na ang sitwasyon ay hindi maganda, ito ay nakatakas ng walang anumang pag-aalinlangan. Hindi talaga inaasahan ni Terence na napakatuso ng higanteng electric eel. Akala niya ay lalaban ito hanggang sa wakas sa lakas nito. Gayunpaman, nagustuhan ni Terence ang kanyang personalidad, magiging tulala siya na hindi tumakbo kung hindi siya manalo. 4,715. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Sona, sa Hydra, at sa Super Sea Beast. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang paglisan ng higanteng electric eel. Sa halip, siya ay nasa malaking problema. Noong tumutulo ang bahay, umulan magdamag. Siya ay pinuntirya ng iba pang kakilakilabot na nilalang. Hindi niya alam kung gaano katagal ang magulong labanang ito, at hindi niya alam kung sino ang huling tumawa. Hindi alam ni Terence ang resulta, at hindi niya alam kung ano ang nangyari sa higanteng electric eel. Nang nasa kalagitnaan na siya, nabasag ang malaking memory fragment, at nawala ang obsession na tumatawag sa kanya. Bumalik sa kapayapaan ang mundo. Nagpakawala ng mahabang hininga si Terence nang magising siya mula sa kanyang mga alaala.
Nagtataka siyang tumingin sa kanyang paligid, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likod habang pakiramdam niya ay nasa isang bangungot. Sa kabutihang palad, nakita niya ang memory fragment mula sa pananaw ng isang bystander. Kung talagang bumaba siya sa larangan ng digmaan, ang presyon lamang ay durog sa kanya sa mga piraso, kahit na walang tulong ng mga nakakatakot na pag-iral. Hindi niya namamalayan na tumingin sa paligid at natigilan, sa wakas ay napagtanto na ang kanyang katawan ay bumalik sa normal. Dapat sabihin na siya ay ipinanganak na muli at naging mas malakas. Pinagmasdan niyang mabuti ang kanyang katawan at napagtanto niyang mas matigas ang kanyang katawan kaysa dati. Maging ang kanyang mga meridian ay mas matigas kaysa dati. Ang gayong napakalaking pagpapabuti ay katumbas ng 10 taon ng pagsusumikap, ngunit hindi ito ang pinaka-nakakagulat na bagay. Ang talagang ikinagulat ni Terence ay ang chi sa kanyang mga meridian ay may pahiwatig ng lakas ng kidlat. Ikaw ay orihinal na isang pambihira na may 7 katangian ng 5 elemento, ngunit ngayon ikaw ay naging isang pambihira na may 8 katangian ng 5 elemento. Kung ang mga katangian ng iyong espiritong ugat ay masusubok, ang mundo ay magiging magulo. Napabuntong hininga ang malagim na bagay. Senior, sinasabi mo bang may dagdag akong lightning attribute? Hindi makapaniwala si Terence, ngunit naramdaman niya ang kapangyarihan ng kidlat sa kanyang dalisay na chi. Metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa, nandito lahat ang 5 elemento, kasama ang mga elemento ng yelo at ambon pati na rin ang pambihirang elemento ng kidlat. Pakiramdam ni Terence ay kumita siya ng malaking kita sa pagkakataong ito. Kahit na hindi niya makuha ang Thunder Mystical Vine, ang dagdag na elemento ng kidlat na ito ay magiging mas mahalaga kaysa sa anumang iba pang likas na kayamanan. Ito ay isang bagay na hindi niya makukuha kahit na gusto niya ito. Tama. It's all thanks to that electric shock just now. Mukhang gusto talaga ng malaking electric eel na ipasa sa iyo ang mana nito. Dinurog pa nito ang ganitong uri ng sagabal para sa iyo. Sa iyong pangunawa, hindi ka dapat nahihirapang mag-practice ng kanyang Thunderbolt technique. Tumawa ang nakakatakot. Lumiwanag ang mga mata ni Terence. Matagal na niyang inaabangan ang makapangyarihang killer move ng higanteng electric eel, at hindi na siya makapaghintay na subukan ito. Hindi pa banggitin ang mapanirang Chanfa, ang Dark Purple Arc lang ang naging makapangyarihang trump card para sa kanya. Chi-Chi. Bagaman ito ang kanyang unang pagtatangka, matagumpay niyang nakuha ang kapangyarihan ng kidlat na lumalangoy sa kanyang mga meridian pagkaraan ng ilang sandali. Nag-flash ang mga electric arc sa kanyang mga daliri, at dumami ang mga ito na nagtipon hanggang sa unti-unting natatakpan ang kanyang buong palad. Mula sa malayo, mukhang nakasuot siya ng isang pares ng lightning gloves, na nagbibigay sa mga tao ng isang hindi totoong science fiction na pakiramdam. Bakit asul? Nakakunot ang noo ni Terence habang nakatingin sa mga electric arc na sumasayaw sa kanyang palad. Ang pinakakaraniwang electric arc ng higanteng electric eel ay dark purple, at ang galaw ng pamatay ng galit ng langit ay itim pa. Bakit asul sa kamay niya? Ang pagpigil ay 10 antas na mas mahina. Kiki. Tumawa ng malakas ang demonyo. Kung mayroon siyang pisikal na katawan, kanina pa siya gumugulong sa lupa. Tawa siya ng tawa kaya napabuntong hininga siya. Nakakatawa ka talaga. Ang kidlat ay ang likas na kakayahan ng malaking electric eel, at ang lakas nito ay nasa ibabaw ng splitting stage. Kaya naman maaari itong maglabas ng dark purple o kahit itim na electric arcs. Tao ka lang sa nascent soul stage, at gusto mo rin gawin. Niloloko mo ba ako? Namula ang mukha ni Terence sa mga sinabi nito. Nag-o-overthink siya. Maaaring patayin ng higanteng electric eel ang isang master of the Sirift stage gamit ang dark purple na electric arc nito. Napakahirap para sa kanya na gumamit ng ganoong killer move gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Para sa isang baguhan na tulad ni Terence, sapat na para sa kanya na makabisado ang pinakapangunahing asul na kidlat. Kung tungkol sa paggawa ng kidlat sa isang madilim na lila, nangangahulugan ito na ang kapangyarihan ay hindi bababa sa 10,000 beses na mas malakas.
Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang nagsasaka lamang na soul cultivator, hindi banggitin ang mga tao, kahit na ang mga espiritong hayop na may talento sa kidlat ay hindi ito magagawa. Tungkol naman sa mga itim na thunderbolts na parang makalangit na parusa, bago siya umabot sa splitting stage, nasa isip niya lang iyon. Napakalayo noon. Naramdaman niya ang kapangyarihan ng kidlat sa kanyang kamay. Ito ay higit pa sa sapat upang makitungo sa mga ordinaryong tao, ngunit ito ay hindi sapat upang makitungo sa matataas na antas ng mga magsasaka. Malayo ito sa inaasahan niyang maihahambing sa layunin ng pagpatay sa 5 elemento. Napabuntong hininga si Terence, tila kailangan niyang magsanay ng mas mabuti sa hinaharap. Kung hindi, ang kidlat niyang killer move na ito ay magiging isang dispensable burden lamang sa hinaharap. Napakasayang. Inalis niya ang kidlat at sa wakas ay nagkaroon ng oras upang tumingin sa paligid. Maliban sa ambon ng dugo, walang espesyal sa bundok. Walang nakikitang halaman, tanging malawak na lubak, na tila bakas na naiwan ng magulong labanan noong unang panahon. Maliban sa mga lubak, ang ikinagulat ni Terence ay maraming tao ang naka-crossleg dito, lahat sila ay nasa proseso ng pag-unawa sa isang bagay. May nagulat, may nakangiti, at may nakasimangot. Iba-iba ang ekspresyon ng bawat isa, ngunit ang tanging pagkakatulad ay tila nalubog sila sa kung anong uri ng ilusyon at hindi makalabas. Kung hindi mali si Terence, malamang na naaakit din sila sa pagkahumaling sa ilang pag-iral. Inakala ni Terence na lahat sila ay mga practitioner na mas mabilis ang paglalakad kaysa sa kanya, ngunit pagkatapos gumawa ng magaspang na pagtatansya, nakahinga siya ng maluwag mas marami ang tao rito kaysa sa bilang ng mga kalahok. Sa madaling salita, karamihan sa mga taong ito ay nakaupo dito sa loob ng maraming taon, dekada, o kahit na siglo. Kung ito ay pamana lamang ng pagkahumaling, sapat na ang ilang araw, at higit sa isang taon. Gayunpaman, ang mga taong ito ay nakaupo dito sa loob ng mga dekada o siglo, at marami sa kanila ay naging mga bangkay. Mayroon lamang isang paliwanag para dito sila ay nakulong dito at hindi makaalis sa kanilang sarili. 4,716. Hindi nakakagulat na ang lugar na ito ay naging lupain ng kamatayan kung saan walang labasan. Hindi napigilan ni Terence na mapabuntong hininga. May mahiwagang atraksyon sa kanya ang lugar na ito dahil sa pagkahumaling ng higanteng electric eel, ngunit hindi talaga nito makontrol ang kanyang kamalayan, lalo pa siyang hindi makawala. Gayunpaman, iba ang mga taong ito rito, sentimo na wala sila sa kanilang sarili. Napabuntong hininga si Terence. Ayaw niyang hawakan ang mga taong ito. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kapalaran. Nakuha man nila ang mana o umupo roon hanggang sa mamatay sila, wala itong kinalaman kay Terence. Gayunpaman, mayroong isang pagbubukod. Ano man ang mangyari, kinailangan ni Terence na ilabas si Remilyn dito. Kung tutuusin, masyadong nakakalito ang lugar na ito. Dahil sinundan siya ni Remilyn, natural na responsibilidad niyang ilabas siya. Hindi niya pwedeng hayaan na lang siyang maupo dito at mamatay tulad ng iba. Sinuri ni Terence ang mga tao at natagpuan si Remilyn sa gilid ng karamihan. Nakasimangot din siya, at hindi tumugon kahit na tinawag siya ni Terence. Nag-alinlangan si Terence. Hindi maganda ang sitwasyon ni Remilyn, ngunit paano kung sinusubukan niyang makakuha ng sinaunang mana? Hindi ba niya masisira ang plano niya kung hamarang siya? Kalimutan mo na ito. Kung nais mong makuha ang mana mula sa walang katapusang sama ng loob sa lugar na ito, ang pagpapanatili ng iyong sariling kamalayan ay ang pinakamababang kondisyon. Kung hindi, maaari ka lamang umupo dito at maghintay ng kamatayan. Sa tingin mo ba ay magising ang sisiw na ito ng mag-isa? Ngumisi ang malagim na bagay. Sa wakas ay nakapagdesisyon si Terence. Binuhat niya si Remilyn at umalis ng walang pag-aalinlangan. Ayaw na niyang manatili dito. Nakuha na niya ang gusto niya. Pagkaraan ng ilang sandali, binuhat ni Terence si Remilyn palabas ng lugar ng bundok. Sa sandaling umalis sila sa ambon, nagising si Remilyn at sumigaw nang matagpuan niya ang sarili sa balikat ni Terence. Tumalon si Terence sa mataas na pitch, halos ihulog siya ng kanyang kamay sa lupa, ngunit natagpuan niya ang lugar na nahawakan niya na medyo malambot nang sinubukan niyang pakalmayan ang sarili. Big pervert.
Bakit hindi mo ako pinapababa? Namula ang mukha ni Remilyn habang nagpupumiglas siya sa balikat ni Terence. Mabilis siyang ibinaba ni Terence at nakita niyang namumula ang mukha niya sa galit. Paliwanag niya, I'm sorry, hindi ko sinasadya. I accidentally. Kalimutan mo na. Mabilis siyang pinutol ni Remilyn, natatakot na baka may masabi siyang nakakahiya. Tumingin siya kay Terence pataas at pababa at iniba ang topic, tingnan mo, bakit hindi ka man lang apektado? Oh, alam mo namang apektado ka. Tumingin si Terence kay Remilyn na may kakaibang ekspresyon. Akala niya ay tuluyan na itong walang kaalam-alam pero may malay pala ito. Of course I do. Actually, I still have memories from the beginning. I just don't know why, but I just couldn't get out of it. Nagising lang ako pagkatapos mo akong buhatin. Remilyn said with a red face. I see. I didn't affected probably because I had a stronger will. And after I gained something, this place lost its attraction to me. Ipinaliwanag ni Terence sa pangkalahatan, hindi naglalagay ng mga detalye. Naglilihim ka pa sa akin, cheapskate ka. Ngumuso si Remilyn sa kawalan ng kasiyahan. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti ng mapait. Ano ang ibig mong sabihin sa paglihim nito? Pagkatapos lang ng ilang araw na pakikipag-ugnayan, talagang hindi siya tinuring ng sisiw na ito bilang isang tagalabas. Hindi pa sila pamilyar para magbahagi ng ganoong sikreto, tama ba? Hindi ito makatuwiran, ngunit nang makita ang galit na mukha ni Remilyn, kailangang sabihin ni Terence, sa totoo lang, hindi ito sikreto. Nagkamit lang ako ng kaunting liwanag sa bundok na ito ng makalangit na daw. Gayunpaman, hindi ko masasabi ang ganitong uri ng bagay sa ilang salita, lalo na't ipaliwanag ito ng malinaw. Iyon ay isang dahilan na wala siyang pagpipilian kundi ang gawin, at ito ay masasabing kalahating totoo at kalahating mali. Pagkatapos ng lahat, hindi kayang sabihin ni Terence ang lahat sa babaeng ito, hindi ba? Magiging malaking problema para kay Terence kung hindi sinasadyang ilabas ito ng babae, at mabuti para sa kanilang dalawa na mag-ayos na lang ng ganito. Sige, may point ka. Si Remilyn ay tumango sa kanyang ulo sa pagkabigo. Bagamat may kuryosidad pa rin sa kanyang mga mata, hindi na siya nagtanong papansamantala. Tumingin sina Terence at Remilyn sa bundok sa likod nila at nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Marami silang nasayang na oras sa pagligo at pagdaan sa bundok. Kailangan nilang ibalik ang oras na mayroon sila. Ang kanyon ay mas mapanganib kaysa sa labas ng mundo, ngunit para kay Terence, ang mga hadlang na ito ay hindi gaanong banta. Sa kanyang espiritu, maiiwasan niya ang karamihan sa kanila. Kahit na may iilan na hindi niya maiiwasan, kaya niyang patayin ang mga ito sa isang hampas. Maliban sa pseudo-human vines, makikita rin nina Terence at Remilyn ang isa o dalawa pang practitioner paminsan-minsan. Ang mga taong ito ay halatang nagmula sa gilid ng bundok, o naniniwala si Terence na karamihan sa kanila ay uupo sa bundok hanggang sa sila ay mamatay, sa halip na maglakad sa harap ng dalawa. Nang mapansin ng mga taong ito sina Terence at Remilyn, pinili nilang lahat na lumayo sa kanila. Tutal, malalim na nakaugat sa kanilang mga puso ang eksenang pinalipad niya si Scarface gamit ang isang sampal. Walang nangahas na pukawin ang gayong malupit na lalaki. Kahit na medyo malapit lang sila, natatakot sila na mamatay sila sa maling kamatayan. Mas mabuting manatili sa malayo hanggat maaari. Sa wakas, pagkatapos ng 5 araw na paglalakbay, matagumpay na natawid nina Terence at Remilyn ang 10,000 taong kanyon at nakarating sa dulo ng kanyon, kung saan mayroong patay na hanay ng mga bato. May mga sirang pader sa lahat ng dako, at naramdaman ni Terence na ang lugar na ito ay dating isang grand building complex. Hindi niya alam kung bakit, pero nasa ganong estado ito ngayon. Marahil ito ay masyadong mahaba, o marahil ito ay nabasag ng resulta ng sinaunang labanan. Sa anumang kaso, ito ay walang alinlangan ang pagtatapos ng 10,000 taong kanyan. Kung ano ang nasa likod nito, malalaman lamang nila pagkatapos na dumaan sa higanteng hanay ng bato. Pinaalalahanan ni Terence ang kanyang sarili na kailangan niyang magmadali.
5 araw ang nasayang niya sa simula, at umabot pa siya ng 5 araw para makatawid sa kanyan. Ano man ang mangyari, kailangan niyang bumalik sa panimulang punto sa kalahating buwan. Hindi niya alam kung makakalabas pa siya. 4,717. Tama, ito ang lugar. Kinuha ni Remilyn ang mapa at maingat na inihambing ito sa mapa. Tuwang-tuwa siyang tumango kay Terence. Ang ibig sabihin ng lugar na ito ay hindi sila malayo sa Thunder Mystical Vine. Akala niya ay aabutin ng kahit kalahating buwan bago makarating dito, pero 10 araw lang. Maayos ang lahat, salamat kay Terence, isang malakas na teammate, parang nakahanap siya ng tamang tao. Tumango si Terence at tumingin sa paligid. Walang masyadong tao sa paligid, which was within his expectations. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang isang peak na nascent soul cultivator ay hindi madaling makatawid sa kanyan, lalo pa sa 5 araw. Anong kasunod? Daanan mo na lang. Tanong ni Terence. Of course not. May formation dito. Let me look around. Dapat malapit lang. Sabi ni Remilyn habang sinusuri ang mapa at nagsimulang maghanap pabalik-balik. Formation. Kumunat ang noo ni Terence. Naisip niya na ang lugar na ito ay isang tumpok lamang ng mga sirang pader. Hindi niya akalain na may formation dito. Maaari bang maging bahagi ng pagbuo ang mga batong ito? Kahit na ano, dahil porma sayon iyon, hindi niya ito mahawakan. Nakatayo lang si Terence habang naka-cross arms at pinapanood si Remilyn na naghahanap ng pabalik-balik. Makalipas ang kalahating araw, medyo walang sigla si Remilyn, ngunit wala pa rin siyang nahanap. Hindi nakaimik si Terence. Totoo na si Remilyn ay maingat na naghahanap, at bawat hakbang na kanyang gagawin ay tila napakaingat, ngunit siya ay pabalik-balik sa loob ng kalahating araw, at ang mga ruta na kanyang tinahak ay karaniwang pareho. Kahit na lumakad siya sa loob ng 10,000 taon at ginawang mga bulaklak ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, ano ang makikita niya? Nang makita na si Remilyn ay magsisimula na sa ika-38 beses pagkatapos ulitin ito sa ika-37 pagkakataon, hindi na nakatiis si Terence. Lumabas siya at pinigilan siya, pagod ka na ba? Ako. Hindi ako pagod. Remilyn hingal na hingal. Hindi ka pagod sa paglalakad, pero pagod na ako sa pagtingin sayo. Umiling si Terence nang walang imek, hindi mo ba pwedeng ipakita na lang sa akin ang mapa? Bakit ka naglalakad ng paikot mag-isa? Sikreto pa ba natin ta? Hindi. Talagang hindi. Namula ang mukha ni Remilyn. Sa simula, talagang nagbabantay siya laban kay Terence. Ito ay likas sa tao, ngunit pagkatapos na ipagsapalaran ni Terence ang kanyang buhay upang gamutin ang kanyang lason at iligtas ang kanyang buhay, itinapon niya ang kanyang bantay. Galit na sabi niya, hindi ako naglilihim. Talagang hindi ka pwedeng maglakad-lakad sa lugar na ito. Tumaas ang isang kilay ni Terence. Di ba sabi ko sayo? May napakalalim na hanay dito. Kung maglalakad ka ng random, kahit na maling hakbang ay magti-trigger ng makalangit na kidlat. Napaka-deadly. Seryosong sabi ni Remilyn. Sky Thunder Formation. Baka may formation master na espesyal na nag-set up ng formation dito. Napakurap si Terence. Hindi yun ang kaso. Sinasabi na ang bawat lugar kung saan tumutubo ang Thunder Profound Vine, magkakaroon ng natural na nabuong array para sa proteksyon. Kung gusto mong dumaan sa Heavenly Thunder Array na ito, talagang imposibleng masira ito sa pamamagitan ng puwersa. Kailangan mong hanapin ang array at gumamit ng napaka-espesyal na paraan para atakehin ang array bago mo masira ang array. Nang matapos ni Remilyn ang kanyang paliwanag, idinagdag niya, kaya ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. Ayokong tamaan ka ng kidlat. Sige, pero kahit ganoon, hindi mo na kailangang magpabalik-balik sa iisang lugar. Hanggang kailan ka ba magdadaldal ng ganito? Hindi napigilan ni Terence na matawa. Dahil marami kang nakolektang impormasyon, hindi mo ba alam kung paano ilipat ang makalangit na Thunder Formation? Ang mga porma sayon ay natural na nabubuo. Paminsan-minsan, dahil sa mga pagbabago sa kapaligiran, ang buong porma sayon ay magbabago din.
Walang magawang sabi ni Remelin. I'm gonna faint. Hanggang kailan nila siya susubukin? Ibigay mo na lang sa akin. Napa-facepalm si Terence. Ang kanyang oras ay limitado sa simula, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin kung mag-aaksaya siya ng ilang araw sa isang bagay na tulad nito. Oh! Mahinang sagot ni Remelin at ipinasa ang mapa kay Terence. Bagamat hindi niya naisip na may mas magandang ideya si Terence, pagod siya pagkatapos ng mahabang pagsubok. Masarap magpahinga kapag nagpapalit ng shift si Terence. Kinuha ni Terence ang mapa mula kay Remelin at tiningnan ito ng mabuti. Nalaman niya na maliban sa paraan upang masira ang pagbuo, lahat ng iba pa ay malinaw na minarkahan. Pagkatapos niyang magkaroon ng pangkalahatang ideya tungkol dito, nagsimula siyang maglakad papasok ng walang sinasabi. Si Remelin ay uupo lang at magpahinga nang makita niya ang eksena. Napatalon siya sa gulat at mabilis na tumakbo papunta kay Terence at hinawakan ang braso nito. Hoy! Ayaw mo nang mabuhay. Halos iyakap na ni Remelin si Terence dahil sa gulat niya. Pakiramdam ni Terence ay parang bumagsak ang buong braso niya sa malambot na lugar. Ang pakiramdam na ito ay sapat na upang malasing ang sinumang tao. Bagamat si Terence ay hindi gaanong malabog, hindi niya namamalaya na hinigpitin pa rin niya ang kanyang mga kalamnan. Nang makita ang kakaibang hitsura ni Terence, napagtanto ni Remelin na ang kanilang kasalukuyang posisyon ay medyo masyadong intimate. Napasigaw siya at napaatras ng ilang hakbang, namumula ang mukha hanggang sa dulo ng tenga. Hindi na siya naglakas loob na tumingin muli kay Terence. Tahimik na ngumiti si Terence at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa stone formation, pakaliwa at pakanan paminsan-minsan. Walang anumang pattern dito, at parang naglalakad lang siya ng random, ngunit ang resulta ay hindi siya nag-trigger ng anumang kidlat. Matapos makabawi si Remelin mula sa kanyang pagkamahiyain, tinitigan niya ang eksena sa kanyang harapan nang nakadilat ang kanyang mga mata. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Mali kaya ang hula niya. Ang lugar na ito ay wala kahit na kung saan ang Thunder Mystical Vine ay, at wala talagang tinatawag na Heavenly Thunder Array. Hindi naman pwede yun, di ba? Ito ang impormasyong personal na nakuha ng kanyang amo mula sa Panginoon ng isla ng West Island, si Ning Xiangling. Sa kanilang malalim na pagkakaibigan, hindi siya magsisinungaling tungkol sa ganitong uri ng bagay, o may pagkakamali ba sa mapa. Ayaw maniwala ni Remelin. Gusto niyang maglakad-lakad tulad ni Terence, ngunit nakahakbang pa lang siya at hindi pa nakakahawak sa lupa ng makarinig siya ng nakakabinging kaluskos. Isang matalim na madilim na asul na kidlat ang tumama sa kanyang ulo. 4,718. Sa kabutihang palad, hindi pa siya ganap na nakalapag sa lupa. Ang kidlat ay halos dumaan sa kanyang guya at tumama sa kanyang maong, nag-iwan ng mahaba at makitid na hiwa. Sa kabutihang palad, si Remelin mismo ay hindi nakalmo. Isa itong blessing in disguise. Kung hindi, sa kapangyarihang ipinakita ng Thunderbolt na ito, kahit na siya, isang master ng Great Circle ng Nascent Soul Stage, ay hindi mamatay, siya ay malubhang masugitan, at least, siya ay makuryent at mahimatay. Hindi biro ang Heavenly Thunder. Maging si Terence, na naglalakad sa harapan nila, ay nagulat sa biglaang paggalaw. Mabilis siyang lumingon para tingnan ito at nakahinga siya ng maluwag nang makitang maayos na ang dalaga. Tiningnan niya ito nang walang magawa at sinabing, hindi mo ba alam na may makalangit na kidlat dito? At naglalakad ka pa rin. Ako. Gusto ko lang subukan. Namula ang mukha ni Remelin habang mahinang sumagot. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang punit-punit na pantalon at puno ng sakit sa puso ang kanyang mukha. Ito ay isang damit mula sa sekular na mundo. Maaaring mayroon lamang siyang ganitong set ng mga damit sa kanyang buhay. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Remelin, hindi nakaimik si Terence. Seryoso siyang naghinala na may mali sa utak ng babaeng ito. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi takot, ngunit mag-alala tungkol sa kanyang pantalon. Mabilis na tinawag ni Remelin si Terence habang tumalikod at umalis, "Hoy, hintayin mo ako." Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya natakot matapos na muntik na tamaan ng kidlat. Ito ay hindi kapani-paniwala, ngunit si Remelin ngayon ay naniniwala na si Terence ay hindi lamang naglalakad.
Talagang may paraan siya para maiwasan ang nakatagong sky lightning formation. Binigyan siya ni Terence ng lahat ng uri ng sorpresa nitong mga nakaraang araw, kaya nasanay na siya. Sumunod ka na lang sa likod ko at huwag kang gumala. Lumingon si Terence para tingnan siya. Pero, nauutol na sabi ni Remilyn. Pero ano? Baka may iba pang panganib dito. Napakurap si Terence. Mapanganib. Hindi ko ginawa. I was talking about my pants. Namula si Remilyn habang itinuturo ang butas ng kanyang pantalon. Malabo na makikita ang isang maliit na bahagi ng kanyang makinis, maputi, at malambot na guya. Bagamat hindi ito gaanong nalantad, palagi niya itong sinusuot ng mahigpit, kaya medyo kakaiba ang pakiramdam. Nako, ayos lang. Ang ganitong klaseng pantalon ng pulubi ang pinakasikat sa sekular na mundo. Maraming tao ang sadyang pinupunit ang kanilang maong kapag binili nila. Hindi man lang titingin sa maliit mong butas. Kakailanganin nila ng kahit isang dosina. Nakangiting sabi ni Terence. Talaga. Nanlaki ang mga mata ni Remilyn sa hindi makapaniwala. Bakit kailangan niyang punatin ang kanyang pantalon? Paano nagkaroon ng ganyang tao sa mundo? Ang secular na mundo ay talagang napaka-magical. Totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin si Jenny sa iyong sarili kapag nakabalik ka na. Dapat mong malaman na siya ay mula rin sa secular na mundo tulad ko, di ba? Tanong ni Terence. Oh, sige. Walang alinlangang tumango si Remilyn. Alam niya ang tungkol kay Jenny, at gusto niyang makilala siya, ngunit kasama niya si Terence o nasa lab. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makipagkita sa kanya, lalo pa siyang kausapin. Si Terence ay muling naglalakad sa pulikulikong landas, at siya ay kasing kinis ng dati. Mabilis na sinundan siya ni Remilyn, sinusubukang alamin kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, wala siyang maisip kahit na sinusundan siya ng mahabang panahon. Kakaiba at random ang bawat pagliko niya. Hoy, bakit ito ang pinili mo? Ang puso ni Remilyn ay parang paan ng pusa na kumakamot dito, at hindi niya maiwasang magtanong. Kung hindi lang sa aral na natutunan niya, hindi niya maiwasang subukang muli. It's my intuition. Maikli at simple ang sagot ni Terence, hindi niya masagot ang tanong, syempre. Hindi niya alam kung may anumang panganib sa hinaharap, ngunit mayroon siyang jade na babalaan sa kanya. Hanggat may panganib sa hinaharap, magiging alerto siya. Kailangan lang niyang hanapin ang direksyon kung saan nawala ang alerto bago siya makapunta. Kuripot. Bulong ni Remilyn, hindi pa rin makapaniwala. Hindi siya naniniwala na ang lahat ng ito ay batay sa kanyang intuition, ngunit ito lamang ang makapagpapaliwanag nito. Si Terence ay hindi maaaring pretuhin ng may sentido komon, at ang pagsunod sa kanya ay ang tamang gawin. Kaya lang, kalahating araw ang pabalik-balik sa formation ng dalawa, at may ilang beses na may kumikidlat sa tatlong panig. Maging si Terence, na may jade na babalaan sa kanya, ay walang magawa tungkol dito, kaya't maaari lamang siyang umatras at maramdaman itong muli, at sa wakas ay nakarating din. Ayon sa marka sa mapa, ang Thunder Mystical Vine ay nasa likod ng higanteng pagbuo ng bato. Pinalaki ito ni Terence at nakita niya na isa itong open space na hindi malaki o maliit. Walang mga higanteng bato na nakaharang sa kalsada, at mukhang maliwanag at malinaw. Inilabas niya ang mapa at ikinumpara ito sa mapa bago tumango, this should be the place. Walang sinabi si Remilyn habang nakatitig sa memorial arch sa gitna ng bakanteng espasyo. Tulala siya. Kung hindi dahil kay Terence, hindi siya makakarating dito ng mag-isa. Hindi bababasa, hindi ito magiging ganito kabilis at kadali. Anong problema? Terence looked at her curiously. Bilisan mo at sabihin sa amin kung ano ang susunod naming gagawin. Limitado ang oras, kaya huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Bagamat hindi sinabi sa kanya ni Remilyn kung paano hanapin ang Thunder Mystical Vine, mahuhulaan ni Terence na hindi ganoon kadaling hanapin ito. Kahit na naabot nila ang destinasyon, kailangan nilang matugunan ang ilang napakahigpit at espesyal na mga kondisyon.
Kung hindi, ang Sky Thunder Formation lamang ay magiging napakahirap para sa Thunder Mystical Vine. Natigilan sandali si Remilin bago siya nag-react. Itinuro niya ang memorial na arco sa kanyang harapan at sinabing, ito ang 5 Thunder Tribulation Archway, ang mata ng hanay ng kalangitan na Thunder. Sa pamamagitan lamang ng pag-atake sa mata maaari nating pansamantalang masira ang hanay ng kalangitan ng Thunder at magkaroon ng pagkakataong mahanap ang Mystical Vine ng Thunder. Pagkatapos masira ang array, magbubukas ito ng 5 araw. Pagkatapos ng 5 araw, ang Sky Thunder Array ay magre-reset sa sarili nito, kaya kailangan nating umalis bago iyon. Ganoon ka-simple. Aktibo na sana ni Terence ang kanyang purong chi para umatake siya ay nagmamadali, at hindi siya magdadalawang isip. Sa katunayan, walang punto sa pag-aalinlangan malalaman lang niya kung magtatagumpay siya pagkatapos subukan. AI. Teka. Nagulat si Remilin. Mabilis siyang hinayla pabalik at sinabing, hindi pa ako tapos, huwag kang masyadong mabalisa. Ano pa bang meron? Kumunat ang noo ni Terence. Bagaman ang 5 Thunder Tribulation Archway na ito ang mata ng hanay, ang mga ordinaryong pag-atake ay walang silbi. Hindi lamang nila masisira ang hanay, ngunit maaakit din nila ang pinakamalakas na makalangit na kidlat. Mamamatay tayo dito. Sabi ni Remilin na may matagal na takot. 4,719. Hindi uobra ang normal na pag-atake. Saka ano ang dapat nating gawin? Curious na tanong ni Terence, ngunit nahulaan niya na ito ang dahilan kung bakit gusto ni Remilin na maging teammate niya ito. Nasa kanya ang lahat ng 5 katangian. Kung gusto mong sirain ang Sky Thunder Array, kailangan mong gumamit ng napaka-espesyal na paraan para atakehin ang 5 Thunder Tribulation Archway. Ibig sabihin, kailangan mong umatake gamit ang 5 martial technique ng basic spiritual root attribute ng sabay-sabay. Kailangan mong tiyakin na ang kapangyarihan ng 5 martial technique na ito ay nasa itaas ng nascent soul stage at halos katumbas ng isa't isa. Paliwanag ni Remilin. Kaya ganon. Nagtataka ako kung bakit gusto mong makahanap ng estranghero bilang isang teammate. Kaya ito ay para dito. Tumango si Terence bilang realisasyon bago nagpatuloy, kung gayon, bakit hindi ka nagsama ng 5 tao? Hindi naman dapat mahirap na humanap ng nascent soul stage expert na may 5 pangunahing espiritual na ugat sa iyong academy, tama? Bakit kailangan mo pa akong hanapin? Gago ka ba? Ang ibig sabihin ng 5 tao ay hatiin natin ito sa 5 bahagi. Magkano ang natitira sa akin? Inilibot ni Remilin ang kanyang mga mata. Hindi maiwasan ni Terence na tumingin sa kanya ng kakaiba, kahit na magkahiwalay tayong 5, makakakuha ka ng 20%. 20% lang ang makukuha mo at ako, ano ang pagkakaiba? Huwag mong sabihing nakalimutan mo na napagkasunduan natin ang 20 hanggang 80 split. Nabulunan sandali si Remilin, at pagkatapos ay galit na sinabi, sino ang nakakaalam na magiging matako ka? Bukod dito, ang aking Panginoon ay partikular na nag-utos na ang paghahanap para sa Thunder Mystical Vine ay dapat na panatilihing isang lihim, ang mas kaunting mga tao ay mas mabuti, kung hindi man, kung mayroong masyadong maraming tao, ang balita ay may lalabas. Ang mas nakakagulo ay kung may gustong kunin ang pera sa proseso, ito ay magiging isang malaking problema. Baka maging magkaaway pa sila at magkapatayan. Ayokong mauwi sa trahedya, kahit 20% lang ang makuha ko, mas magaling ang 2 tao kaysa 5 tao. Hehe, pero tayong 2 lang ngayon. Hindi ka ba natatakot na matukso ako ng pera at hindi man lang ibigay sa'yo ang 20%? Sabi ni Terence na may pilyong ngiti. Gayunpaman, si Remilin ay hindi natatakot sa kanya. She looked at him provocatively and said, whatever. Halika na. Hindi ba panggagahasa at pagpatay lang? Hindi nakaimik si Terence. Ang babaeng ito ay hindi masyadong bukas noong una, ngunit pagkatapos ng 10 araw, hindi siya natatakot sa kanya. Tingnan mo ang proud na mukha niya nang sabihin iyon, lalo na sa ripped denim sportswear na suot niya. Mukha siyang gangster mula sa secular na mundo. Ang isang klasikong kagandahan ay naging ganito, hindi ba ang puwang ay masyadong malaki?
Nakaramdam ng guilt si Terence, na para bang siya ang may pananagutan sa lahat ng ito. Kung hindi dahil sa katotohanang sinusundan niya siya nitong mga nakaraang araw, si Remilyn ay magiging ganoon pa rin ang klasikong kagandahan, hindi bababa sa hindi siya magiging tawag mula sa secular na mundo. Forget it, balik tayo sa main topic. Let's fast start breaking the formation. Binago ni Terence ang paksa at tumingin sa 5 pagsubok sa kidlat na Memorial Arch. Gayunpaman, ang bagay na ito ay talagang medyo mahirap. Bagamat mayroon kang lahat ng 5 elemento, kung gusto mong masira ang hanay, dapat mong sabay-sabay na gumamit ng martial skills ng lahat ng 5 elemento. Mahirap para sa mga ordinaryong tao na gawin ito, ngunit naniniwala ako sa iyo. Paalala ni Remilyn sa kanya. Kung hindi niya nakita ang lakas ni Terence noon, hindi siya magkakaroon ng ganito kalaking tiwala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi madaling gumamit ng 5 magkakaibang elemento sa parehong oras. Kahit na hindi niya ginamit ang kanyang buong kapangyarihan at kailangan lamang na maabot ang antas ng orihinal na yugto ng sanggol, ang lahat ng mga paggalaw ay kailangang kumpletuhin sa isang hininga. Ito ay karaniwang katumbas ng paggawa ng 5 bagay sa parehong oras. Para sa mga ordinaryong tao, hindi madaling gawin ang 2 bagay ng sabay, lalo na ang 5. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti ng mapait. Kung hindi siya nakatagpo noong lumabas siya sa 5 lason na latian, wala siyang magagawa pagkatapos marinig ang mga salita ni Remilyn. Bagamat natutunan na niya ang 5 elementong 8 trigrams palm noon, mayroon din itong 5 elementong katangian, ngunit ang martial art technique na ito ay umabot sa pinakamataas nito pagkatapos maabot ang Heaven Tier Great Completion. Wala nang karagdagang pag-unlad pagkatapos noon, at malayo pa ito sa orihinal na antas. Para sa iba pang mga kasanayan, gaano man kahusay si Terence sa kanila, hindi niya magagawa ang lahat sa isang hininga. Hindi man lang naisip ng babaeng ito bago lumapit sa kanya ito ba ay isang bagay na kayang gawin ng isang normal na tao. Napakaganda na para sa isang ordinaryong tao na makapag-activate ng isang martial technique sa isang hininga. Imposible para sa dalawa. Sa kabutihang palad, hindi masyadong inisip ito ni Remilyn, o hindi magkakaroon ng pagkakataon si Terence na makuha ang mystical vine ng Thunder. Nang makita ang kakaibang ekspresyon ni Terence, sa wakas ay napagtanto ni Remilyn na binaliwala niya ito. She tried to remedy the situation, ito. Alam ko rin na hindi makatotohanan ang pag-activate ng 5 martial arts techniques ng sabay-sabay, pero sa lakas mo, dapat na ma-activate mo ang 4 na martial arts techniques, di ba? Mayroon akong metal na espiritual na ugat, kaya magagamit ko ito sa iyo. Ipauubaya ko sa iyo ang 4. Bakit hindi muna natin subukang mag-ensayo ng magkasama? Kung hindi ito gumana, mayroon pa akong isang kahoy na espiritual na ugat sa aking katawan, kaya dapat kong isagawa ito. Kalimutan mo na yan, hindi na kailangan yan. Umiling si Terence at nagpadala ng 5 elementong pumatay kay Chi patungo sa 5 Thunder Trial na Memorial Arch. Nagulat si Remilyn. Huli na para magsabi siya ng kahit ano. Ang 5 Thunder Tribulation Archway ay ang mata ng array. Wala itong pakialam kung sinanay mo ito ng magkasama o hindi. Ang pag-atake dito ay haantong lamang sa 2 resulta. Ang isa ay matagumpay na masira ang array, at ang isa ay upang maakit ang nakatutuwang Heavenly Thunder. Walang pangatlong posibilidad. Naisip ni Remilyn na bagamat mahirap, sa kakayahan ni Terence at sa kanyang pakikipagtulungan, magagawa nilang magtulungan pagkatapos ng ilang dosenang mga kasanayan. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling tamaan ito ni Terence. Boom! 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 Matapos ang pagpatay na Chi ng 5 elemento ay pumasok sa 5 Thunder Tribulation Archway, biglang yumanig ang langit at lupa. Sa isang kisap mata, ang kalangitan sa itaas nila ay natatakpan ng maitim na ulap, at hindi mabilang na mga thunderbolt ang bahagyang nakikita. Nakakakilabot na eksena na para bang malapit na ang katapusan ng mundo. Bilisan mo tumakbo. Si Remilyn ay natakot sa kanyang talino. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Terence at sinubukang tumakas. Kung tutuusin, hindi maganda ang sitwasyon kahit anong tingin niya rito. Lumalakas ang kidlat, at ito na marahil ang pinakamalakas na kidlat.
Ang mga paa ni Terence ay hindi gumagalaw, ngunit sa pagtingin sa kakilakilabot na kababalaghan sa itaas ng kanyang ulo, ang kanyang puso ay hindi maiwasang tumibok na parang tambol. Hindi kaya maaaring gamitin ang 5 elementong pagpatay sa layunin para masira ang formation. Dati, nang marinig niya ang paliwanag ni Remilin, naisip niya na hanggat mayroong 5 elemento ang pag-atake, sapat na iyon. Kung ito man ay isang martial arts technique o 5 martial arts techniques, hindi iyon ang susi. Gayunpaman, kung ang layunin ng pagpatay sa 5 elemento ay hindi sapat, nangangahulugan ba ito na kailangan ng 5 martial arts techniques? Bilisan mo tumakbo. Natarante si Remilin nang hindi niya maigalaw si Terence. Kung mas maliit pa siya, binuhat na niya si Terence at tumakas na. 4,720. Bago bumaba ang boses niya, may malakas na kalusko sa itaas ng ulo niya. Isang napakakapal na haligi ng kidlat ang tumama. Ang nakakatakot na kapangyarihang ginawa sa sandaling ito ay nagpabago ng husto sa mukha ni Remilin. Hindi banggitin ng isang master ng Great Circle ng Nascent Soul Stage, kahit na ang master ng Great Circle ng Profound Stage ay mamamatay sa kidlat na ito. Ngayon, mamamatay na talaga siya bago pa man niya makumplito ang kanyang gawain. Gayunpaman, nagulat siya sa sumunod na nangyari. Ang nakakatakot na haligi ng kidlat na ito ay hindi siya o si Terence ang pinupuntirya, ngunit ang 5 kidlat na kapigatian na arko. Pagkatapos, sa ilalim ng nakatulala na tingin ni Remilin, ang hindi nakikitang 5 Thunder Tribulation Archway ay hindi nabasag. Sa halip, bigla itong nagningning, na para bang isang pambihirang kayamanan ang bininyagan ng makalangit na kulog at ipinakita ang nakakagulat na line-up nito. Mukhang tagumpay na. Nagliwanag ang mga mata ni Terence habang tinitingnan ang nagbagong anyo ng 5 Thunder Tribulation Archway. Ito ay isang archway lamang noon, ngunit ngayon ay natatakpan ito ng lahat ng uri ng katangi-tangi at malalim na mga ron. Mayroon ding medium-size na bilog ng liwanag sa gilid, na regular na umaagos. Parang pamilyar ang bilog ng liwanag na ito, parang isang teleportation formation. Ito ay talagang parang nasira ang array. Ngunit paano ito posible? Napatulala si Remilin. Nagkaroon siya ng magaspang na ideya kung ano ang mangyayari pagkatapos masira ang Formasayon, at ito ay eksaktong kapareho ng inilarawan sa ulat. Ngunit hindi pa rin siya makapaniwalang lumingon kay Terence, maaari mo ba talagang i-activate ang 5 uri ng totoong Chi martial arts techniques ng sabay? Oo, medyo espesyal ang martial skill ko. Malabong paliwanag ni Terence, let's go. Naku, mukhang nakahanap na ako ng tamang tao. Natuwa si Remilin na hindi ito ginawa ni Terence. Kung hindi niya ito gagawin, ito ay magiging isang malaking problema, at maaaring hindi sila makalusot sa pintuan. Ngunit ngayon, nalutas na ang lahat. Ayon sa impormasyong natanggap niya, hanggat kaya niyang basagin ang Sky Thunder Formation, walang magiging hadlang. Hindi nagatubili ang dalawa at naglakad patungo sa liwanag na bilog sa gilid ng 5 Thunder Tribulation Archway. Gaya ng inaasahan, ang liwanag na bilog na ito ay isang maliit na teleportation formation, ngunit iba ito sa mga nakita nila noon. Ang ibang mga formasayon ng teleportasyon ay mangangailangan ng isang tiyak na tagal ng oras upang ma-activate, ngunit ang isang ito ay naiiba. Sa sandaling pumasok sina Terence at Remilin sa Light Circle, nagbago ang eksena sa harap nila. Sa halip na tawagin itong teleportasyon, ito ay mas katulad ng pagtulak sa pinto ng teleportasyon ni Doraemon at pagpasok sa ibang lugar. Ang eksena sa harapan nila ay isang makitid na one-way passage na may linya ng langit sa itaas nila. Napakakapal ng mga ulap na nakakatakot. Gusto ni Terence na tuklasin ito noong una, ngunit binitawan niya ang ideya pagkatapos makita ang makapal na ulap. Mamamatay siya sa kidlat kung aakyat siya. Nakahinga ng maluwag si Remilin. Bagamat iyon ang sinabi ng katalinuhan, talagang natatakot siya na magkaroon ng hindi inaasahang krisis sa oras na ito. Gayunpaman, tila walang panganib sa ngayon. Let's go? Sabi niya. Sabi ni Terence habang nangunguna sa daan. 100 lang ang nasa harapan nila, at wala nang ibang pagpipilian.
Siya ay nagkaroon ng jade upang bigyan ng babala sa kanya pa rin, kaya siya ay maaaring mag-react sa oras kahit na may panganib. Pagkatapos ng 3 pagliko, biglang huminto si Terence sa kanyang kinatatayuan. Si Remilyn, na nasa likod niya, ay nahuli at nabangga siya. Sinabi niya, ano ang mali? Wala nang ibang paraan. Puno ng pananabik ang boses ni Terence. Wala na bang ibang paraan? Natigilan si Remilyn saglit, sumilip ang kanyang ulo mula sa likuran ni Terence. Natigilan din siya, kumikinang ang mga mata niya sa excitement habang bumubulong, Thunder Mystical Vine. Ito ang Thunder Mystical Vine. Talagang walang daan palabas sa harap nila, tanging isang napakatarik na bangin lamang. Gayunpaman, sa bangin na ito, may ilang kakaibang hugis na baging. Bukod sa pagiging mas makapal kaysa sa mga ordinaryong baging, ang kanilang pinakamalaking tampok ay ang paminsan-minsang electric arc na kumikislap sa kanilang ibabaw. Walang alinlangan, ito ang Thunder Mystical Vines. Lumiwanag ang mga mata ni Terence pagkatapos magbilang. Mayroong 5 Thunder Mystical Vines dito, ngunit 2 sa kanila ay pinutol ng isang tao. 2 magkaibang haba na ugat lamang ang naiwan. Tulad ng para sa natitirang 3 Thunder Mystical Vines, iba ang kanilang paglaki. Ang isa sa kanila ay halatang napaka-mature na. Hindi lamang mas makapal ang baging kaysa sa iba, maging ang kidlat na tumatama dito paminsan-minsan ay mas malakas at madalas. Tulad ng para sa natitirang 2 Thunder Mystical Vines, sila ay medyo mas malambot. Ang isa sa kanila ay nagpakita na ng mga senyales ng kapanahunan, habang ang isa ay sumibol pa lamang at ang mga baging ay hindi pa ganap na kumalat. Kaya ito ay ang 5 Thunder Mystical Vines na alternating sa bawat isa. Naunawaan kaagad ni Terence. Mula sa hitsura nito, ang ikot ng paglaki ng 5 Thunder Mystical Vines na ito ay nagkataon lang na staggered. Sa madaling salita, ito ay karaniwang garantisadong magkakaroon ng isang Thunder Mystical Vine na nagmature sa bawat pagsubok. Tila ang mga Thunder Mystical Vine na ito ay hindi ganap na natural, ngunit maingat na inayos ng isang tao. Tulad ng para sa layunin, ito ay halos upang matiyak ang halaga ng pagsubok sa West Island. Pagkatapos ng lahat, ang Thunder Mystical Vine ay isang kayamanan ng pinakamataas na antas. Kung nagkaroon ng pahinga sa gitna, ang pagsubok sa West Island ay hindi magiging kasing sikat ng ngayon. Ito na nga, dahil iyan mong putulin. Itinuro ni Remilyn ang ganap na mature na Thunder Mystical Vine at excited na sinabi. Putulin mo. Kumurap-kurap si Terence, bakit mo gustong putulin? Hindi ba magandang bawiin ito gamit ang ugat? Pwede naman natin itong ibalik at itanim, di ba? Hindi mo ba alam ang rules ng cultivation world? Tumingin si Remilyn kay Terence at nakitang hindi niya talaga alam kung ano ang nangyayari. Paliwanag niya, there's always a way out, especially when you're facing a treasure of heaven and earth. Hindi mo maaaring putulin ang mga damo at alisin ang mga ugat maliban kung may mga espesyal na pangyayari. Kung tutuusin, ang swerte mo ang nakatagpo nito, ngunit hindi mo maiaalis sa kalikasan ang magandang kapalaran na mayroon ang ibang mga magsasaka. Dapat alam mo na kung lalayo ka, maagang matatapos ang tadhana. Naku, marami akong natutunan. Mapagpakumbaba na tumango si Terence. Hindi niya akalain na may ganitong patakaran ang Sky Class Island. Tila ang mundo ng pagsasanay ay hindi ganap na labag sa batas, maliban sa kapwa panlilinlang. Ang kasakiman ay likas ng tao, at kung walang ganoong mga alituntunin, ang lahat ng mga kayamanan sa Sky Class Island ay malinis na, at walang iwanan. Ang pag-iwan ng paraan para sa iba ay kapareho ng pag-alis ng paraan para sa iyong sarili. Gayunpaman, dahil ang panuntunang ito ay isang karaniwang kasunduan, nangangahulugan ito na hindi ito sa pilitan. Maliban sa mga disipulo mula sa East Province Academy o mga sikat na sekta tulad ni Remilyn, na may ganoong kamalayan sa sarili, ang iba ay maaaring hindi masyadong disiplinado. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.